Manuel TV. Si Jenilyn Mondragon, isang babae mula sa California. Isang babaeng may maganda at pinakamabait na puso. Siya ay may napakahusay na business degree. Pero sayang, minsan may masamang nangyayari sa mabubuting tao. Niloko siya ng kanyang boyfriend na 3 taon, kasama ang nag-iisang best friend since childhood. Daniel Anderson, CEO ng Anderson Clothing. Guwapo siya, super talino niya para sa business world. Nakatira sa New York City. Naniniwala siya sa love, ngunit hindi pa niya nahahanap. May one-night stand siya para lang sa distraction niya. Isang babae mula sa California at lalaki mula sa New York. Paano magkikita ang dalawang ito? Baka magtatrabaho si Jenilyn para kay Daniel o hindi. Sa kabilang banda, si Jenilyn. Come on now, stop crying. You have done enough of it for past 2 weeks. Sabi ni Kuya Samuel habang papasok sa napakagulo kong kwarto. Anong gusto mong gawin ko ha? Magpa-party ka tungkol sa kung paano ako niloko ng boyfriend ko ng 3 taon na walang iba kundi ang best friend ko. Lalong humikbi ako habang nagpupunas ako ng tissue sa ilong ko. Jen, no. Alam ko kung ano ang nararamdaman mo ngayon. Pero kailangan mong bumangon para sa sarili mo. You are such a strong girl. I want you to get a job, work hard and enjoy your life. Huwag mong sayangin ang iyong mahalagang oras sa dalawang walang kwentang tao. Hinaplos niya ang buhok ko. Alam mo kung ano, tama ka. I should get a good job. I have studied for that. Ngayon ay walang makakapigil sa akin sa pagtatrabaho, hindi katulad dati ng dati kong baliw na ex-boyfriend, galit kong sabi. That's the spirit. Eto ang laptop mo. Come on, search it up. Inabot niya sa akin ang MacBook ko. Ang laptop ko ay may pink na cover na may mga flowers. It looks pretty. Paano ako naging maswerte na naging brother kita? Tumingin ako sa kanya na lumuluha. To be honest, you are lucky. Literal na sinundukan ni Mom-Dad sa basurahan. Sinubukan niyang pigilan ang tawa ngunit nabigo siya. Kuya Samuel, sigaw ko sa kanya. How about this one? Tinuro ko ang isang advertisement sa laptop. Basahin mo ng malakas, sabi ni Kuya Sam na nakaupo sa tapat ng kama habang kumakain ng caramel popcorn. Hindi ba pwedeng huminto ka sa pagkain ng halos 2 minuto at tingnan mo mismo? Napatingin ako sa kanya na inis sa pagmuya niya. Kumakain ako sa pamamagitan ng aking bibig. Naririnig ko sa aking mga tenga. Read it loud, lady. Fine, a young confident, with business degree, good soft skills, good physique. Job, personal assistant to the CEO. Anderson Clothing. If interested, report to headquarters on Monday 9 a.m. with your CV. Sister, don't you think it's too late for this job? Why? The interview is tomorrow morning. Sa ngayon, it's Sunday afternoon, what's the big deal? Nasa New York ang headquarters ng Anderson Clothing. Mahinahon niyang sabi. Ano, seryoso ka? Takot na takot akong tumingin sa kanya. Yes Jen, it's such a huge company for God's sake. Hindi mo ba narinig ang tungkol dito dati? There's no time for this. I need to book flight for New York right now. Hinanap ko ang pinakamaagang flight papunta sa destinasyon ko. Yes, I got it. 4 hours aalis ang flight. Oh my God, I need to pack. Padabog akong tumakbo papunta sa closet ko. What do I need? What do I need? Something formal. Inihagis ko ang iba't ibang damit mula sa aking closet. Bakit ba ako may mga ganyang trash outfits? Kailangan ko ng formal na damit. Pagkatapos halukayin ang ilang mga damit ay nakakita ako ng isa na pinakaangkop para sa interview bukas. Hey, can you just go through my CV once? Tanong ko sa kapatid ko habang nag-iimpake ako ng mga kailangang makeup item. Jen, you can get good job here in California too. Why go to New York? Lumapit siya sa akin. Kuya Sam, ang pagtatrabaho sa New York ay pangarap ko simula pagkabata. At alam mo iyon. Please, magiging magandang pagkakataon para matuto ako. Nilagay ko ang kamay ko sa braso niya. Kuya Sam, I will come here to meet you. You can come there to meet me. We will be fine, paniniguro ko sa kanya. Pagkatapos ng pagkamatay ng aming mga magulang, kaming dalawa na lang ang sumusuporta sa isa't isa. Then who will? Pigil ko sa kanya. Samuel Landon Mondragon, you check my CV this instance. Don't forget I have flight to catch, sabi ko sa matigas kong boses. All right young lady. Good luck and do your best. Niyakap ako ni Kuya sa airport. Yes, thanks a lot Kuya Sam. For you know everything, napangiti ako. Shut up and go. Ginulo niya ang buhok ko.
Pagkatapos ng lahat ng proseso, nakaupo na ako sa aking flight papuntang New York. I was nervous would be an understatement. Darating ako doon ng hating gabi. Nakabook na ako ng hotel. At bukas ng umaga magaganap ang interview ko. Ibinigay ng flight attendant ang lahat ng kinakailangang instructions. The flight took off. New York, here I come. We have reached JFK Airport, New York. It is 12:06 a.m. and currently it is 10 degrees Celsius outside. Your luggage will arrive at belt number 25. Thank you for flying with Delta Airlines. The flight attendant announced. Yay, nasa New York City ako. Mabilis kong kinuha ang mga bagahe ko mula sa belt. Pagod na pagod ako na hindi man lang naghapunan ay natulog na lang ako nang makarating ako sa aking silid sa hotel. Nag-message lang ako kay Kuya Sam na nakarating ako ng ligtas. Sa kabilang banda, si Daniel. Good morning Mr. Anderson. Bati ng finance manager kong si Stephen pagpasok namin sa cabin ko. Handa na ba ang financial statement ng last quarter? Tanong ko sa kanya pagkaupo ko sa upuan ko. Yes Mr. Anderson. What is the quarterly revenue of our Seattle branch? Tanong ko sa kanya na nakapikit. I have. Ang bagong winter collection na sinimulan natin sa simulan ng quarter ay kumikita ba para sa atin? Kung oo, ano ang net profit at gross profit ratio? I will. Ano ang masasabi mo tungkol sa EPS ng ating kumpanya dahil sa advertisement na ginawa natin sa supermodel? Is it really benefiting our brand? I will look up. You are fired Stephen. Inis na sigaw ko sa kanya. Kahapon ang deadline. Hindi ka dumating mag-isa para sabihin na hindi pa handa ang trabaho mo. It's when I call you. You lie to me. I won't tolerate this kind of unprofessional behavior, sabi ko. Please forgive me this time sir. This isn't the first time Stephen. Don't waste my time. Clock is ticking. Get out of my company. Alam niyang siya talaga ang may kasalanan, umalis siya kaagad sa opisina ko. Natasha, paano yung interview para sa personal assistant ko? Tinanong ko ang aking temporary assistant sa pamamagitan ng intercom. Yes Mr. Anderson. The interview is scheduled from 9 a.m. Halos lahat ng candidates andito na. If you are ready, I can send them in one by one. Nagsalita siya sa kabilang linya. Sige, papasukin mo sila. Sa kabilang banda, si Jeneline. Nagising ako ng 7 a.m. salamat sa alarm ko. Kung hindi ay natulog ako hanggang tanghali. Pagod na pagod ako pagkatapos ng biyahe. At paggising ko gutom na din ako. Wala akong dala pagkalapag ko. And if you ask about the flight nag-french fries lang ako. Mabilis akong tumawag ng room service para sa almusal. Mayroon akong 2 omelette at chocolate smoothie. Nabusog ako ngayon. Naligo ako. Nagustuhan ko talaga ang mga sabon na nasa hotel na ito. Ito ang aking hitsura para sa interview. I applied foundation then little bit blush. Para sa mata, ginawa ko ang mascara. Pagkatapos ay kailangan kong maglagay ng eyeliner. Mahilig ako sa eyeliner. Lastly naglagay ako ng maroon lipstick. Kinuha ko ang bag ko at ang CV ko. At handa na ako para sa aking interview. Naglagay ako ng sign of clean the room sa labas ng kwarto ko. Pagkalabas ko ng hotel, ang gawain ay maghanap ng taxi. Ito ay hindi masyadong mahirap, ito ay New York. May mga taxi kung saan-saan. I got one. Good morning miss. Where to? Morning. Anderson clothing please. Of course. Nakarating kami doon sa loob ng 20 minuto. Nagbayad ako sa taxi driver. Pagbaba ko ng taxi, sabi niya, good luck for the interview. Thanks. Pero paano mo nalaman? Natutuwang tanong ko. Nakita ko ang iyong CV at ang iyong pagtapik ng paa ay nagbigay sa akin ng isa pang pahiwatig. Oh, yes. Sorry about that. I smiled apologetically. No issues. Goodbye. Jeneline. Marco, sabi niya. Salamat Marco. At saka ako bumaba. Napatingin ako sa skyscraper na nasa harapan ko. Sa itaas nito ay ang logo ng Anderson Clothing. Sana talaga makuha ko ang trabahong ito. Magiging magandang break ito para sa akin. With that thought pumasok na ako sa building. Pagpasok ko pa lang, nakita ko na ang receptionist desk. Hi, I'm here for the personal assistant interview, sabi ko sa girl. Sure, pwede ko bang malaman ang pangalan mo? Jeneline Mondragon. Sige, sumakay ka sa pangalawang elevator. Sa 20th floor ang interview. There Natasha will guide you. Okay, salamat. Ngumiti ako sa kanya. Good luck. Napangiti siya. Tumango ako at tumuloy na sa elevator. Habang paakyat ang elevator, kinakabahan ako. Paano kung hindi ko maibigay ang aking magandang impression? Paano kung hindi nila ako gusto? God, please help me. Nakarating ako sa 20th floor. Gaya ng inaasahan, maraming babae ang para sa interview.
I mean, bakit hindi? Sino ba naman ang hindi magkakagusto na maging assistant ng napakalaking business CEO? Inilibot ko ang paningin ko sa kwarto at may nakita akong babae na kamukha ng empleyado dito. Hey, I'm here for the personal assistant interview. Good. I'm Natasha. I will call you when your chance comes. Till then you may have your seat. Magalang niyang sabi. Okay, I'm sorry to be rude, but who will be taking the interview? Ang CEO mismo. Oh. After 15 minutes or so Natasha called my name. Jeneline Mondragon. Yes, you are ready to go in. Hinila niya ako papunta sa cabin. Jesus. Sa kabilang banda, si Daniel. May I come in? Isang malumanay na boses ang nagmula sa labas. Come in. Pagkabukas pa lang ng pinto ay pumasok ang isang magandang babae na nakasuot ng itim na palda at puting v-neck shirt. As I noticed her, I know she made very minimal makeup. Unlike other candidates, she still looked stunning. I hope she got brain, because I ain't hiring her if she doesn't show her skills. Tila kinakabahan siya, kinakalikot ang kanyang mga daliri. Ipagpalagay ko, mayroon siyang white CV file. Sit. Good morning Mr. Anderson. I'm Jeneline Mondragon. Kumpiyansa siyang nagpakilala, nagustuhan ko iyon sa kanya. Nauutal na gulo lang ang mga rest candidates nang magsalita sila. Jeneline, can you give me your CV? Tanong ko na nakatingin ng diretso sa mga mata niya. Here it is. Iniabot niya sa akin ang file. Napatingin ako sa CV niya. Nakatira sa California. May mahusay na business degree mula sa California State University. Aha! No working experience. Kakaiba. Jeneline, you have an excellent degree in business. Bakit wala ka pang working experience? You are 25, right? Tanong ko sa kanya. Yes sir, but there is a personal reasons for that. I'm sorry sir. Tumingin siya sa ibaba. Ano kaya iyon? Alright then, tell me, with zero working experience why should I hire you? Matigas na tanong ko habang isinasara ang CV niya at inilapag sa mesa. You will hire me because I can promise you that being my first working experience, I will give my everything to my work. I would not give a single chance to you to get disappointed. I can prove you that I'm worthy enough for this job. She said fiercely. Damn, gusto ko ang ugali niya. You will hire me. Confident di ba Miss Mondragon? Isang mahinang tawa ang pinakawalan ko. Ngumiti siya at tumango ng positibo. Well, I like your fierce and confident attitude Jeneline. I would like to see you work for me as my personal assistant. You got the job. Napasigaw siya. Thank you so much Mr. Anderson. Don't expect it would be path of roses working for me. Miss Mondragon, nagsmirk ako. Good for me then, I hate roses. Ngumisi siya. Her attitude man. Tomorrow 8:30 AM sharp with my coffee. I hate tardiness, tumayo ako. Noted Mr. Anderson. Umalis siya sa cabin ko bago nagbigay ng isang maliit na ngiti. God, nasasabik ako para sa kanya na magtrabaho para sa akin. Ibang-iba siya sa sassy attitude niya. She didn't throw herself at me. She was dressed modestly, everything was a tick. Tinawagan ko si Natasha. Interview is over. Send them all out. Sa kabilang banda, si Jeneline. Did I just the job? Hindi ako makapaniwala. Oh my God, I got the job. Kailangan kong tawagan si Kuya Sam. Kinuha ko ang cellphone ko, dinial ko ang number ni Kuya Sam. Morning Jen. Kuya Sam, you won't believe what happened. Napasigaw ako. You met Gigi Hadid. What? Gigi? Seriously right now? No, I got the job as the personal assistant at the Anderson Clothing. What? Oh my goodness. Congratulations Jen. Kailan ka mag-join? Siya ay masaya. From tomorrow, kinakabahan kong sabi. Pero saan ka titira? You had the hotel reservation just for today. Yes I know. I still have to figure it out. I would like some clothes too. Sa weekend malamang babalik ako para kunin lahat ng bagahe ko. But the staying problem exists. Teka, naalala mo si Carter, yung close friend ko nung college? Tanong niya. Yes of course I remember. I even had a little crush on him. What about him? He lives in New York. You can stay with him for the time you get a apartment. Iminungkahi niya. Sigurado ka ba? I mean you two have lost contact in this couple of years. Don't worry, I will call him and I will let you know by lunch. Okay, sure, bye. Thank you Carter, it means a lot, sabi ko sa kanya pagkapasok ko sa apartment niya. Ito ay isang 2 bedroom na apartment na sapat para sa amin.
Carter, well, nagbago na siya for sure. I mean physical appearance. Maganda ang katawan niya. May balbas pa siya ngayon. Naalala ko na nagrereklamo siya noong teenage years niya kung paano niya gustong magpatubo ng balbas. No worries, Jen. You are my friend too. I hope you don't mind me saying that. Of course not. Sabi nga ni Sam, dito rin nakatira ang girlfriend mo. Asan siya? Tanong ko. She must be coming from work. She works in. Saktong tumunog ang doorbell. Ayan na siya, sabi niya at binuksan ang pinto. Pumasok si Natasha, ang babaeng taga Anderson. Siya ang kanyang girlfriend. Wow, small world. Yet I never run into Beyonce. She seemed sweet when I met her. Hey ikaw, napangiti siya nang makilala ako. Hey ikaw, napangiti ako. Magkakilala kayo. Kinabig ni Carter si Natasha. Dumating siya para sa interview ngayon sa trabaho. At nakuha niya ang trabaho. Oh, at siya ang kausap ko na titira dito sa atin. Sabi ni Carter sa kanya. That's great. Magkakaroon ako ng girl company ngayon. Niyakap niya ako. Thanks Natasha and Carter for letting me stay here. Ilang linggo bago ako makakuha ng apartment. Ngumiti ako sa kanilang dalawa. Oo naman, walang problema. Sabi nilang dalawa. At dito na po, nagtatapos ang part 1 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and ingat po tayong lahat.